kaibigan mo. Lahat daw mali ang mundo. Tawa ng tawa sa pwesto ko, pero tingnan mo, masaya pa ako. Lumaraw sa pero ako ang bida rito sa saliw ng hapon. Sa ang komentaryo, ako yung palabas. Kung siya ay palad, ako yung guhit na matalas. Bakit ba lagi? Magandang hapon sa ating lahat, mga kababayan kong mga tagbanwa dyan sa Palawan at sa buong universe. Welcome po tayong lahat na subaybayan ang programang Hitik sa Impormasyon, ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News Philippines. Pero sa salamin ko lang nakikita kung gaano ako kumikina. Sa bawat Samahan ho ninyo ako sa loob ng isang oras na pagtatanghal sa palatuntunang ito. Trabaho lang ho, walang personalan. Don Robert Ramiro ang makakasama ninyo na maghahatid ng balita at impormasyon sa lahat ng mga kababayan natin nagmamalasakit sa kanyang kapwa Pilipino. kung di mo trip ang buhay ko, di kita gusto. Ginawa mong biro, yan ang gasolina ko. Ang headline natin ngayon, mga kababayan ko, ay magbabalik tanaw lang tayo dito sa ating topic hook hapon tungkol ho sa demolition order na inisyu ho ng city government ng Palawan sa pagpapalayas ho dito sa mga katutubong tagbanwa sa dito sa lalawigan ng Palawan. At isa pa ay isunod na natin ang isa pang isyo na dapat pa ba nating pagtitiwalaan ang Pangulo ng ating bansa. Mas lalakasan ko pa tong sigaw ko. Yeah. Ang sabi ng kaibigan mo, lagi nakaabang sa maling galaw. Baduy ka, kulang ka, hindi ka pasado. Pero siya yung unang nakikikain sa plato. Ingit ba yan o hobby lang talaga? Nabilangin ang butas ng payong ng iba. Habang ako basang-basa sa ulan, kumakanta pa rin, may sayaw pa sa daan. Kung pangit daw ang Tuloy ho tayo mga kababayan ko, labis-labis din ho tayong natutuwa sapagkat maganda ho ang naging resulta noon hong panawagan ho natin at ng mga kasamahan ho natin dito ho sa media na ika nga ay hindi ho natuloy yun pong pagdemolis sa mga kabahayan ng mga katutubong tagbanwa sa sitio Tagaod at Impapay na iyon naman ay labis na ikinatuwa at ipinagpapasalamat ng mga residente ng nabanggit na lugar at naiwasan din ho ang magiging kaguluhan kung sakaling natuloy ang nasabing demolisyon. Siguro naman ay hindi naman siguro hahantong kagaya noong nangyari noong 2019 na yung mga katutubong nagprotesta laban ho sa militarisasyon, pananakop sa lupa para ho sa mga proyekto at agaw lupa sa kanilang ancestral land ay sinagasaan ng mobile patrol ng kapulisan. Yan ho inangyari noong 2019 ito talaga ay marahas ho na yung paglapastangan, hindi naman lang iginalang yung karapatan ng mga katutubo. Pero ngayon, at sa kabila ho kasi ng mga batas na umiiral,
ay ika nga siguro ay natutuhan, ika nga ay pinahalagahan din yung mga batas na napapaloob ho dyan sa ancestral domain ng karapatan ng mga katutubo sa nabanggit na lugar. Mayor Palawan na Puerto Princesa City Mayor Mayor Lucilo Byron, ito sa iyo. Yan, hindi ba? Hindi ho tayo bumabatikos dito ho, hindi ho tayo bira ng bira para lang ika nga kagigiliwan tayo ng ating mga taga-subaybay, hindi ho yung ating layunin ganoon. Para ho tayo subaybayin yung ating programa, tayo ho kumikilala nung kabutihan ho ng inyong ginagawa pagsiservisyo sa ating mga kababayan kay anumang antas yan ng lipunan. Kaya ho, napapanood ko sa mga interviews nung mga katutubo at yung mga lugar na ika nga ay nabidyohan din, hindi ho nila ika nga binigyan ho ng hindi ng kakaibang negatibong paglalarawan dun ho sa pamumuhay ng mga katutubo diyan ho sa sitio Tagaod at Impapay. Diyan ho sa barangay diyan ba ho sa Irawan sa Palawan ho. Ito namang buti naman ho nakita ko rin ho yung pagtulong ng mga broadcaster ho dyan. Si Konsehal Damasmas. Hindi, si Elgin Damasco pala. Sorry ho, Miss Konsehal Elgin, mukhang tatakbo ka yatang mayor ha? At ika nga binabangga mo na si amo mo ha? Itong si Mayor Byron. Sana magtagumpay ka. Hangad ko magtagumpay ka. So meron ho bang mas mainam pang magiging mayor ho diyan bukod ho sa iyo? Marami ho mga abogado rito May mga binabanggit ng mga abogado rito nasa na ba yun? Isa pa ho rito, isang abogado ho rito ika nga may interest dyan ho sa nasabing lugar hindi ko na kayo papangalanan ika nga sapagkat yung lugar ho na yan ika nga ay magandang lugar siyempre magkaka-interest ho yung mga mayayaman yung merong sinasabi sa kabuhayan ho nila. Okay? Sige. Ngayon pa man isa sa ating mga katanungan, hanggang kailan ho ba? Hanggang kailan ba magiging tahimik ho yung mga riyan, yung mga katutubo diyan ho sa nabanggit na lugar? Diyan ho sa sitio Tagaod. Diyan ho sa Impapay. Yung mga katutubong tagbanwa, hindi na ba ninyo gagambalain ho yan? Sana naman ang papel ho ng ating pamahalaan ho diyan pagsabihan ho ninyo, gumawa ho kayo ng ng resolution na kailangan maprotektahan ho yung diyan, yung watershed, yung flora and fauna at huwag ho kayo basta-basta namumutol ng malalaking punong kahoy, magtanim din ho kayo ng kahoy. Yun hong pagkakaingin, talagang tradisyon na ho yan ng mga katutubo sapagkat diyan ho nila nagtatanim ho sila riyan para ho sa kanilang ikabubuhay at kabuhayan. Wala naman hong yung mga katutubo ho natin, diyan ho lang doon nakasalala yung kanilang kabuhayan sa pagkakaingin, pagtatanim. Pero ang payo lang natin sa ating mga katutubo, huwag naman ho doon sa mga forested areas. Yung mga lugar na hindi ho nakapipinsala
sa ecosystem ho natin. Ano ho? Kaya pwede ho naman tinatawag natin intercropping. Kaya ho nakita ho natin dito nakita ho nakita ko mismo sa video na marami ho mga tanim ng mga prutas, saging, pinya, kalamansi, ano pa ba? Oh, yung mga katutubo na yung iyang kanilang source ng kanilang kabuhayan. Kaya sana, sana papalakpakan natin itong si Mayor na huwag na ninyong gambalain. Itong mga kababayan ho nating Tagbanwa diyan ho sa sitio Impapay sa Tagaon at diyan ho diyan sa Irawan sa nabanggit na lugar ha. Nakita ko yung best friend ni si Louie La Rosa. Wala ka na palang buhok. Inborn ba yon, sir? Salamat din ha at nakita ko yung mga interviews mo rin bagaman itong Bigwas Philippines, wala lang ho ako diyan sa Palawan kung nandyan ako isa rin ho ako nandun sa bundok at nag-i-interview din dun sa mga katutubo. At tayo ika nga yung competition ho sa radyo kaya nga makikita ho ninyo. Ano ho? Yung inyong kritiko mo mukhang tahimik kaya namamayagpag kayo. Pero ganun pa man, good work ho sa ginawa ho natin. Ano ho, ay sama-sama ho tayo, wag ho tayong mag-aaway o ano pa man, makikipag-compete. Gawin na lang ho natin yung ating trabaho. Trabaho lang, walang personalan, mga kaibigan ko ha. Diyan ho sa Radyo Banderas sa XM, ano bang, yun? Ang pagkakaintindi ko, pati yung radyo ng bayan meron ho diyan marami ho mga radyo ho dyan sa Palawan, kaya trabaho lang ho tayo mga kakosa. Wala na ho bang drugs ngayon ho dyan sa Palawan? Wala na hong issue ng drugs. Wala na ho bang issue dyan ng squatting? Wala na ho bang yan pamumuto lang mangroves? Wala na bang issue dyan? Dyan ho sa El Nido, yung isang nakilala ko sa isang beses lang dito sa National Press Club. Si Ma'am Roses dyan ho sa El Nido, may mga beach ho yan dyan na nililigalig din ho ng munisipyo dati. Kung ito maliit lang ito na tao, na babae. Pero ito ho dito nag-aral yan sa Ramon Magsaysay, dito ho sa Cubao sa lungsod ng Quezon. Wala punta na ho ng Palawan, nakapag-asawa ng apam Yan, andyan ho, meron ho siyang diyan, resort ho diyan sa El Nido. Okay, iwanan ho natin yan mga kaibigan sapagkat natapos na rin yung suliranin noong mga kababayan ho nating mga katutubong Tagbanwa dyan ho sa Barangay Irawan sa sitio Tagaod at Impapay sa lalawigan ho ng Palawan. Okay? Hindi na kayo, medyo mag-concentrate na kayo sa pagtatanim ng mga halaman na kung saan ay inyo hong pinagkukunan ng inyong kabuhayan. Samantalang kami rito, nandito kami sa lungsod, kami ho ay sa pamamagitan ho ng pagbo-broadcast ho namin, aalalay ho kami sa inyo. Mag-ano lang kayo ho, magkomento lamang ho kayo. Mag-suggest magmungkahi ho kayo kung ano hong mga topic na ating dapat na talakayin at para ho natin mabigyan na ho natin ng solusyon sapagkat yung Bigwas News Philippines hindi yan uurong sapagkat yun ay naglilingkod ng katotohanan. Katotohanan lang ho tayo mga kababayan ko. Well, dito na ho tayo. Maniwala ang topic ho natin ay kung maniniwala pa ba kayo kay President Bongbong Marcos Jr. Kagaya ho ng ating sinabi kahapon ay siyempre maniwala tayo na siya ho ay ating presidente. Huwag ho natin itatakwil ho sapagkat hindi pa naman ho yan, hindi pa ho naaalis yan sa kanyang pwesto. Sapagkat alamin ho natin bakit ho, ano ho ba yung pagtitiwala?
Ano ho ba ang ika nga yung masasabi ho natin dito, yung pagtitiwala natin kay President Bongbong Marcos Jr. sapagkat nabanggit na ho natin kahapon, ipagpapatuloy lang ho natin sapagkat ang lahat ng ito'y nakasalalay sa personal, personal na pananaw ng bawat mamamayan kung saan magkakaiba ang ating mga opinyon ng publiko at maging ng mga kritiko. Yung mga sumusuporta, yung pananaw ho ng mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., binibigyan din ho naman natin ng puwang ho. Hindi ho tayo bias ho dito. May mga naniniwalang maayos ang takbo ng pamahalaan sa ilalim ng liderato ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang pagsusulong ng mga programa at polisiya na nakakatulong sa bansa. May tiwala pa rin ang ilang mga sektor sa kanyang mga plataforma at maging yung kanilang kanyang mga panawagan, lalong-lalo na yung kanyang panawagan sa Iglesia ni Cristo na magtulungan ang bansa para ika nga ay umunlad. Siguro nakinig na siguro ito sa kabila ho ng pagrarally ho ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na hinahanap sa kanyang pamamahala ang accountability, ang transparency, justice and peace. Yun ho ang dahilan kung kaya ho nagrarally itong mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Wala hong layunin ang pagrarally na ito ay pababain sa pwesto ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kundi paalalahanan kung ano ang dapat niya hong gagawin sa bansa sapagkat galit ang publiko sapagkat ika nga ay napakaraming loopholes, napakaraming paglabag ang nangyayari sa administrasyong ito. Ito naman pupunta naman ho tayo dito sa mga pananaw ng mga kritiko. Para ho balansyado ho, may mga nagdududa kasi at hayagang tumutulig sa mga naging hakbang ng administrasyong ito. Binabatikos ang mga isyu sa ekonomiya. Isa 'yon. Ang presyo ng pangunahing bilihin at ang mga pangako ng pamahalaan. At malimit na itinatanong kung sapat ba ang mga solusyon sa mga problemang kinaharap ng mga Pilipino. Iyan ho ay binigyan na ho natin ng ika nga ng premise. Ito naman na itong reaction ho. Kukuha lamang ho tayo ng isang reaction na itong si PBBM Jr. ay hindi talaga siya ang pangulo ng kanyang pamilya. Sabi ho, kasi I am not the president of my family. Pero dito yung pagkakabagit naman ng isang kritiko ay si Pangulong Marcos hindi ho siya ang presidente ng kanyang pamilya. Ibig sabihin, hindi ho siya ang padre di pamilya. Hindi ho siya ang nasusunod. Anong ibig sabihin no? Ang ibig sabihin no, nung hindi siya nasusunod, meron mang mas nakahihigit sa kanya. Sapagkat sa loob nga daw nga naman ng 5 taon ng pamumuno, ay napabayaan niya ang kanyang pamilya na ika nga ay babuyin ang ating pamahalaan, ang ating lipunan. Binabanggit ho dito na isang ng kanyang kritiko na yung pinsan niya na dating Speaker of the House. Ano ho daw ang ginawa? Makukumbinsi ba ang mamayan na walang kinalaman sa budget, insertion at ano-ano pa man? Sino ho ba ang naglagay ho diyan kay Congressman Martin Romualdez bilang Speaker of the House?
Nasaan sabit ako di? Ha? Eh, siyempre, may basbaso ang Malacanang dyan. At sino naman ho naglagay dito kay bilang House Appropriation Chairman kay dito si Saldico? Sino ho ang ika nga yung ponente ho diyan? Yun ho ang mga tanong eh. Ano ho ang anong ginawa para ho makumbinsi na ang ika nga yung mga mamayan na kung walang kinalaman sa budget yung mga insertion at ano-ano pa man, eh yung hong pagkakatalaga lamang dito kay Saldico, ay ika nga ay isa ho ito sa pinagdududahan din, pinag-uusapan din, hindi lamang sa social media. At isa pa, at kung paano ho kumita, yun hong pirmahan. Yung mga budget na pinirmahan ng presidente at yung partihan ng mga pamilya sa mga umunoy porsyento at ghost infrastructure projects ng gobyerno. Na karay-karay pa ang mga karay-karay pa sa anomalya ang ilang mga, hindi lang ilan, maraming mambabatas o sa mababang kapulungan sa Senado at mga ilang ahensya ng gobyerno at maging mga ang kabinete. Yan ho ay isa sa pinagdududahan ho na. At yan din ang pinupunan ng mga kritiko ng administrasyong ito. May nagsasabi ho rito nadawit ang First Lady na ang kasabihan, taluhin mo na ang presidente, huwag lang yung misis. Ito ho ay mataling haga na kasabihan. Ano bang kakayahan nitong ano bang kakayahan ng misis? Doon sa kanyang mister. Yung mister ang presidente, ay yung kanyang misis ika nga First Lady. Huwag mo raw tataluhin yung First Lady, mas mabuti pa yung presidente. Ibig sabihin, mas makapangyarihan ang First Lady kaysa presidente. Ay kapag ka makapangyarihan, ano ho bang nagagawa ng misis? Eto, bibigyan ho natin ng ika nga yung paglilinaw. Noon ho kasing pagdinig tungkol ho dyan sa anomalya. Yung House probe noong 2022 tungkol ho dyan sa yan ho ay doon sa House of Representatives. Yun ho ay na may kinalaman sa kontrol at manipulasyon sa sagad na pagtataas ng presyo ng sibuyas at ng importasyon ng bigas. Yan ho ay nagbigay yung pagbibigay ng mga ika nga ay suhol sa media, yung mga broadcaster ng salapi para iwasang ipahayag ang mga kontrobersya ng gobyerno na may kakayahan magpapalaki ng mga isyo. Mayroon nga akong kilala kaya nga anong ma-interview nabiyayaan ng ng supot. Meaning supot ng pere. Meron pa yung isa binanggit pa ng mga 18 magigiting na mga dating sundalo. Ngayon tong mga dating sundalo ay ginigipit na ngayon. Ginigipit sapagkat sila yung mga nagturo, sila nga nagdi-deliver nitong mga mali-malitang pera. Sila nag-deliver ng mga mali-malitang pera sa mga congressman at sa ilan pang mga ilang senador o ano pa man baga. Sila ngayon ang may kaso.
Sila ngayon ang kinasuhan. Kita mo na nga naman. O samantalang yung pinagdeliveran, yung mga nagkamalang salapi, yun ho walang kaso. O di sarap buhay, hindi ho ba? Yun ho ang sinasabi ho natin. Ay gumagalaw ho talaga yung yung bendalo. Sino ho ang nagkaso? Yung Department of Justice. Sino ho ang hepe ho diyan? O si Attorney Bida. Ang pagkakabanggit ng presidente dahil you uphold justice. Ito namang bataan ayaw naman sumunod Sumusunod ba yung mga aliporos ni President Marcos? Hindi ho sinusuway ho yung kung ano yung sinasabi. Hindi man lang ho nila, hindi ko lang alam kung napakinggan pa itong mga senador itong senador na naghalungkat dito, halungkat doon ng mga kaso hindi na ho nagtatrabaho, hindi na ho ito gumagawa ng batas away-away personalan ng away ng mga ito diyan ho sa Senado. Ika nga sila isilipan ng silipan ng kanilang pagkakamali fault finder. Yun ho ang kanilang trabaho ngayon, yun ho ang pinasusweldo ng taong bayan. Sa halip na magtrabaho tungkol para ho sa serbisyong panlipunan, serbisyong pangmamamayan, hindi ho pansarili na ho nila. Kita mo? Ano nangyayari? Nakakagawa pa ba kayo ng batas? O nakapagpasa pa ba kayo ng mga batas? Wala ho kasi ganito, may flood control dito sa lugar na ito, imbestigahan natin to. Sumagot naman yung iimbestigahan mo. Sige, giaway-away na. Ito, nakakarating pa hanggang Davao. Nang dahil dyan ho sa baha yun ho nga, pinuntahan dyan sa Davao, meron ho master plan sa baha pagkatapos nung bumaha hindi ho talagang hindi ho gumana yung flood control sapagkat hindi ho natapos. Bakit hindi ho natapos? Hindi ho binigyan ng budget pagkatapos isisisi nyo sa local government. Yan i-project ng national government. Tapos kagagalitan mo yung local government. Huwag kayo magtatapo ng putik sa mukha ng iba. Manalamin muna kayo, alamin nyo, basta pinaiiran yung kayabangan ninyo, katapangan ninyo huwag naman kayong ganun. Dapat maging patas naman kayo. Sige, di sumunod. May sinusundan talaga balik na mo dito sa Ilocos Norte kaya. Ilang taon na ho bang namamayagpag yung Marcos diyan sa Ilocos Norte? Bakit ho hindi umaangat? Hindi man lang kahit na isang antas man lang, hindi man lang umangat itong Ilocos Norte. Samantalang nandyan ho, 2 presidente na ho, nandyan. Yung mga namiminuno dyan, puro mga Marcos din. Bakit nananatili ho siya sa 4th class na probinsya ho yung Ilocos Norte? Mas mabuti pa nga itong Bigan di sa baluarte ni tawag nito ni Manong Chavit Singson dating governor ng Ilocos Sur nababanggit pa samantalang Ilocos Norte hindi man lang umuunlad ito. Di mo napapabalita na ito sa Ilocos Norte uunlad na ho ito, may malaki yung project ko dito, ang gobyerno dito magpapalipad ng rocket. Sige nga. Okay, dito maglalagay ng base militar. O kaya dito ho magiging rice granary ho na itong Ilocos Norte. Ito ho yung mga kailugan ho rito, yung sa Ilocos Norte, yung flood control dito ay talagang maaayos. Meron ho ba? Andyan ho, 2 presidente na Marcos. Nananatili ho stagnant. Anong ibig sabihin ho lamang doon? Pupunta ka sa ibang lugar pagkatapos yung proyekto ng ibang lugar aangkinin mo. Ibang klase.
ibang level. Yung bagong Pilipinas ngayon, ibang level na. Dati bagong lipunan yon, ngayon bagong Pilipinas. Mas mainam-inam yung bagong lipunan eh. Ngayon maraming napagawa eh. Yung PICC napagawa. Oh. Maraming project noon. Ngayon wala na eh. Wala akong nakitang project na maganda talagang itatatak sa isip ng Pilipino. Oh. Yung mga project ko ngayon, yung binitawan ho ng Pangulo ngayon na yung Paxilica na yan, pagtatanggal ng system loss, pambihirang buhay ito, puro predictive ho to eh, puro prediction ho to eh. Kaya nga umaangal itong ang CEO ng Meralco, si Sir Manny Pangilinan eh. Pagkatapos saan namin kukunin yung losses na yun? Meron na, Mr. Pangilinan, meron din naman pamamaraan. And doon sa isang bill ng isang mama na isang Meralco user yung kuryente, wala pang 2 kilowatt yung kanya na konsumo, nagbabayad siya ng 600 plus pag saan inilagay ho doon ho sa among others. Kagagaling ho ninyo magpalusot itong mga negosyanteng ito meron pa nga dyan wala nga ginamit pagkatapos yung mali-mali pa ang reading. Diyan ho nga sa tubig diyan din sa tubig, ganun din tayong pinagluloko ng mga ito tayo para bang legal na tayong lukuhin. Ito, tutuloy nga natin. Nabanggit na ho natin, ang sabi nga ho rito ng CEO ng Meralco, Manuel V. Pangilinan, it is not a smaller matter. You can erase the bill, but the system loss is there. Who's going to pay? Si President Marcos ba? Kaya ba ang utusan ni President Marcos si Manny Pangilinan o alisin mo yan ba? Meron hong batas. Dadaan pa ho yan sa Kongreso Dadaan pa ho yan pag-aamyenda. Pambihirang buhay ito Ayoko lang magsalita ng mga batas-batas na yan sapagkat di naman ako abogado pero nakakaintindi ho tayo ng tama at mali. Ngayon. Ito pa nga ho, isa pa ho nga sinisilip nga ho dito. Yung nabawi ho, nung ibinigay ni na Alcantara na Bernardo na isinuuli. Yung 250 billion na nabawi ho diyon sa flood control, yung tinatawag nilang, anong tawag, retribution? 250 ho ang nabawi, pero ho yung nabalik ko dun sa National Treasury, 800 billion. Ibig sabihin ho, nakupitan na rin. Nasaan na punta? Nasaan na punta yung mga nakupit? Nasaan? May konsensya pa ba kayo? Paldo na ba kayo? Nabendalo kayo. Hindi ba? Hindi ba? Ito. Dapat sana naman makonsensya kayo dito. Yung mga bendalo na yan yung mga panguhuling patinyo. Kahit ang sipag mo, kapag mahina ka, lulunurin ka lang. Ngayon pakinggan niyo ang kwento ng taong mag-isang lumalaban. Habang ako'y lumalaban
Sila na may nakatingin lang. Hintay akong bumagsak para may mapag-usapan. Kapag wala kang pera, parang hangin ka lang. Hindi ka nila pansin kahit turog na kalooban. Ngiti nila'y mapanlin lang, sa likod mo may patalim. Mga mukhang banal pero ang puso'y malamig. Sa mundong puro inggit, mahirap magtiwala. Habang ikaw nagpapakatuto, sila ng kaluluwa. Dala ang bigat mag-isa, humingiti sa umaga, pero gabi-gabi wasak na. Patay ang konsensya, pero buhay pa katawan. Mga matang mapanghusga, walang alam sa nararamdaman. Hinihila pababa, kapag pangat ka na. Walang bilib sa'yo hanggang makita nilang umaangat ka. Hindi lahat ng walang diploma, walang pangarap sa buhay. Mas nakakatakot pa minsan ang edukadong mandaraya. Maraming nagmamalinis pero bulok ang pagkatao. Sa harap mo mabait, pagtalikod mo demonyo. Buhay pa silang lahat, pero kaluluwa sinusunog. Nalulunod sa kasakiman, habang kapwa nilulubog. Ako na maitahimik lang, pero hindi ibig sabihin bulag. Nakikita ko lahat kahit hindi ako nagsasalita. Mag-isa, Okay, mga kaibigan. pero matagal nang patay ang konsensya. Okay, patay na nga ang konsensya ng mga ito eh. Oh. Habang tinitrace nga ho dito yung ugat ho talaga ng malawakang korupsyon ho eh. Yung nagtitrace ho dito eh. Ika nga eh, nagiging political prisoner na. Bakit ho natin nasabi? Sapagkat ito nohong sina Jinggoy, sina Defensor, si Marcoleta, si De La Rosa. Ito na ho, susunod na ho itong si Alan Peter Cayetano. Ito ho una muna itong si Bato. Nagtatago ho ito sa hustisya sapagkat hindi ho talaga ito pasasakop yan sa ICC na yan. Ika nga ay gusto ng buwagin ni US President Donald Trump. At ito hong sina Jinggoy, sina Defensor Marcoleta talagang ikinulong sapagkat ayaw nilang ma-impluensyahan. Ika nga sila ho talaga kasi ang ponente para ho matuklasan ho yung ugat yung mastermind nitong malawakang korupsyon. Meron hong isang ekonomista ho rito na nagsasabi na at nagpapaliwanag kung paano malaman ang nasa likod ng korupsyon at imbestigahan ang financial channel. Yung channel ho niyan, kumbaga yung kung paano dumadalo yung pera na yan, yung korupsyon na yan. Na ang pinag-uusapan ho dyan ay bilyon-bilyong piso. At hindi ho nila nadidetect kung nasaan na ba nasaan na ba ito? Itong bilyong-bilyong piso na ito. May nagsinasabi ho nito yung nakawan ho rito ay talagang systemic. Systemic ho talaga yung nakawan sapagkat ngayon ho medyo kampante na ho sila sapagkat wala na hong sagabal sapagkat naipakulong na ho nila yung ika nga ay tumutukoy ika nga ay tinatahak itong landas para malaman ho yung channel na ito kung paano ito dumadalo yung financial channel ng corruption ay ika nga napag-initan. Kaya itong sinasabi ho nitong isang ekonomista na systemic ang corruption ay nangangailangan ng malawakang pag-iintindi sa operasyon ng bawat individual.
O kung ang sinasabi ho dito ay nanggaling ho dito sa punong ehekutibo pagkatapos dadaloy dito kay dating House Speaker Martin Romualdez at ika nga dumaan din sa kamay nitong si dating ako Bicol Representative at House Appropriation Chairman Saldico. Dapat makita natin kung sino ba talaga ang brain, pinakautak, yung pinaka-mastermind nito. Papaano na at papaano nila ito kung dapat malaman kung papaano ito isinakatuparan. Sapagkat parang itong parang sapot ng gagamba ito kapag gumawa ka ng bahay, ika nga medyo malawak yan, ha? Kaya nga ho, involved ho dito yung mga district engineers ng DPWH, yung secretary, maging yung mga miyembro ng Kamara at ng Senado na dadawit yung ilan. At saka gusto kong malaman din ho, kung paano ho yung nangyari. Bakit ho nagkaroon ng mali-malitang cuts na inilagay ho, yung mali-malitang pera na nai-encash ho dyan sa mga bangko na naisilid ho dito sa mga mali-malita. Ito ho mga mali-malitang pera na idinidiri ng mga dating sundalo. Ito ho breaking na yung 18 sundalo tungkol sa mali-malitang ninakaw, ituloy ng ibinasura na ho ng ombudsman. Nung una ho credible daw ho yung yung pag-iimbestiga ng DOJ, pagkatapos isinumiti ho yung kanilang mga affidavit din sa ombudsman, pagkatapos ibabasura na ipapawalang sala. Matapos nga ho itong maagaw yung Blue Ribbon Committee nitong si Senador Erwin Tulfo. Kinumpirma ho ng Department of Justice na ibinasura ng Office of the Ombudsman ang pinagsamang sinumpaang salaysay ng 18 kataong kilala bilang Malita Boys na nag-akusa sa umano'y naghatid sila ng mga mali-malitang pera na may lamang salapi. Mali-malitang pera na may lamang pang salapi. Sa ilang opisyal ng pamahalaan sa utos ng kanilang dating employer na si dating kongresista Elizalde. Dapat itong si Elizalde lumantad ka Kaso nga pinipigilan ito Huwag ka munang umuwi Kami nang bahala sa pamilya mo rito. Ayon ho sa DOJ, hindi tinanggap ng ombudsman ang naturang joint sworn at statement, kaya hindi ito umuusad bilang batayan ng anumang aksyon sa nasabing tanggapan. Ang desisyon ay isang mahalagang hakbang sa kontrobersyang umani ng malawak na atensyon matapos lumabas ang mga aligasyong napaloob sa affidavit. Yung mga affidavit na yun, kami ang naghatid ng pera dito sa number 112222 ano-ano pa man, dito sa Agudo o dito sa Dasmariñas sa Forbes. Dito sa Mindanao Avenue, kami ho nagdala ng naghatid ho ng pera ho diyan. Pinawalang pisa Wala raw kredibilidad diyan. Bagaman ho ibinasura ang mga sinumpaang salaysay, hindi pa naglalabas ang DOJ ng mas detalyadong paliwanag hinggil sa eksaktong batayan ng naging desisyon ng ombudsman. Ito namang uri na ito, hindi pa naman bubulahin nyo na naman kami dito Ito mga ganito mga statement hindi pa tiyak Yung mga predictive Samantala, ang mga aligasyong nakasaad sa affidavit ay mananatiling hindi napatutunayan sa hukuman at walang pinal na desisyong nagpapatunay sa mga ito. Paano mapapatunayan sa hukuman yan Hindi nga ninyo tinatanggap yung kanilang sworn statement na ito ay balido samantalang sila na mismo ang nagsasabing naghatid nga sila ng pera Ano bang klaseng pangunawa meron dito?
Kaya tama ho itong sinasabi ng isang kritiko na ito, eh. Papaano at paano nila naisakatuparan. Yun hong pag-i-encash pa lamang ho ng pera na milyon-milyon na isinilid ho dyan sa maleta. Yan ho, may mga picture na ho, pati yung pera, nandyan na yung ebidensya, pagkatapos mawawalan saysay. Anong kalukuhan ito? Siguro naman, baka hindi naman siguro mga bata, anak ko. Huwag niyo na nga ho ninyo, huwag niyo na nga ho kaming huwag niyo pagbubulahin para lang kayong naika nga, para nga makapagbigay lang kung anong mga palusot. Ano ang dapat na i-address ho sa inyo? Mga magnanakaw kayo. Yun, sapagkat dyan pa lang ho sa yung mga pangako, yung mga sinasabi ho ninyo na hindi ho, medyo ho mahirap paniwalaan sapagkat hindi pa ho existido. Meron ho ba kayong budget tungkol ho dito? Kung babalikan ho natin itong kung babalikan ho natin yung sinasabi ng presidente ho dito, balikan nga, tingnan nga natin. Meron ho ako ditong talaan, akala ho ba ninyo? May talaan ho ako dito para ho ika nga ay atin hong ika nga ay magiging batayan ho natin para ho sa pagtalakay dito ho sa ating palatuntunan. Hindi ho tayo ika nga ay namumulot lamang kung saan-saan ho. Ito hong sinasabi hong yung maayos na pagpapatakbo ng pamahalaan. Ito lang ho yung maayos na pagpapatakbo ng pamahalaan, yung bang ika nga yung mga nagsusulong para malaman yung katotohanan na inyong ipakukulong, maayos ho ba yun? Yung justice system, maayos ho ba? Ayun bang DOJ? Nasa halip na ika nga sila ho yung dapat nakakitaan ng magandang na ika nga pagpapatupad ng tamang batas, sila pang nakikitaan ng hindi maganda ng paglabag. Saan ka nakakita? Dito lang sa bansang Pilipinas yung mga korap yung mga korap na opisyal ay malaya, samantalang yung ika nga yung nagbubunyag siya ang ikukulong. Ibig sabihin malaya na ho tayong magnakaw. Wala na hong kulong-kulong ngayon. At kapag ka ikaw ay nagsumbong doon sa mga magnanakaw, ikukulong ka. Ito ho nagiging ito ho nagiging larawan ho natin dito sa ating hustisya. Sa kabila ho ng panawagan ho na ika nga yung hustisya ay pairalin ng wasto. Tabingi ho yung timbangan, tabingi Laylay na yung kabila doon na sa kaliwa, laylay na yung kanan talaga na yung kanan na dapat yun ay talaga yung matuwid, nilaylay na yung tumaas na yung kaliwa. Kaya puro mga kaliwete yung mga tao. Saan ka nakakita ngayon? Pati nga mga lingkod bayan nag-aaway-away na, hindi nakapagtatrabaho ng maayos Yung isa naman, wag na natin pakialaman yan. Sapagkat masisira ang reputasyon ng bawat miyembro. Sapagkat napakarami hong involved ho dito sa corruption. Anong tinutukoy ko? Diyan ho sa House of Representatives, sapagkat binanggit na mismo, hindi lang makailang beses na mahigit 150 mga miyembro ng House ang ika nga ay sangkot sa corruption diyan sa flood control. Meron pa ho ba kayong mukhang ipakikita tapos ang lakas-lakas ng boses ho nyo dyan sa impeachment? Ang kakapal ng mukha ho ninyo? Pagkatapos puro kayo tanggi. Tatanggi. Ganun naman talaga yun. Wala naman suspect na umaamin Kailangan talagang patunayan. Sino ngayon ang mga magpapatunay diyan sa inyong kabuhungan yan, sa inyong pagnanakaw na yan? Saan ka pa lalapit ngayon? Wala naman tayong kangaroo court dito. Wala naman doon siya dito, hindi naman pwede yan sa Sharia court. Sa korte ng mga Muslim. Meron ho tayong DOJ. Yung DOJ nga yung nagbumabaluktot Kung yung nga 18
dating mga sundalo na nag-deliver ng mali-malitang pera napawalang kabuluhan at sila pa ngayon ang kinakasuhan Oh. Yun ho nag-iimbestiga ho dyan sa malawakang nakawan yan ho ay pinakukulong ho ninyo Oh. Para lang ho mapagtakpan ho yung inyo hong pagkagahaman, pagkaganid. Hindi lang sa salapi, maging sa kapangyarihan. Oh. Pambihira naman ito. Kaya minsan hindi nyo masisisi kung bakit ang nagtatanong ang sambayan ng Pilipino. Maniniwala pa ba kayo kay PBBM? Yun nga lang sahod, yung sahod na sinasabi mo, yung sa minimum wage ng mga manggagawa ay gagawing 85, pagkatapos ngayon, susuplahin ng korte. Pagkatapos yung OFW, ano sabi? Yun daw sahod ng OFW, tataasan din? Paano Pambihira. Mapataas din natin ang minimum wage ng OFW. Bakit? Sino ba nagpapasweldo doon sa mga OFW sa ibang bansa? Ang presidente ba? Ewan ko ba? Yung ang 85 minimum wage para sa mga manggagawang Pilipino, natsugi pa. Pagkatapos gusto mo pang mapataas yung yung sweldo ng mga OFW. Mas mainam pa yata magbasa na lang tayo ng mga basa na lang tayo sa mga kaibigan natin na sumusuporta sa palatuntunan ng bigwas. Sina Josephine Macapagal. Diyan sa Anaheim, California. At yung mga batchmate ko diyan nasa Canada diyan si Farah Gagarani. Maging diyan sa US mainland si Wendelin Reyes at Lourdes Sadicon. Yung mga loyal kong mga yung mga kaibigan ko at mga kabatchmate sila Engineer Jimmy Apostol. Etong si Espiridion Ligayada. Itong si Danilo Lagahit, Wilfredo Gutierrez, Atanasio at Bing Briones. Si Siderle Permalino, Miriam Barbosa, si Josepina Cabenta Ramos, si Catherine Hamis, si Baconera, Vilma Cabantog Garay, si Nancy Roma, si Evelyn Lantong, si Marilo Octaviano, Los Mainit at sina Paterno and Sinaida Gahonera. Siyempre yung aming mga advisor, si Ma'am Bong Yvonne Docosen Katli, Rose Kalikaran, Hil Magbanwa, Sir Otida, at yung namayapang tatay ni Bing Permalino, si Sir Permalino. At dyan sa lalawigan ng Romblon naman, unahin ko muna itong sinading Grabo ng Plaridel, Bulacan, si Alfred Bayani ng Nueva Ecija. Si Jimmy Linietes thank you sa suporta ninyo. Si Rambo sa Presi Pangilinan, Labner. Si Labner. Yung aking publisher diyan sa Diario Casado. Tayo kolumnista. Yung publisher ng Diario Casado at CEO ng KBS RMN News, Alan Bordios. Yung anchorman ng KBS, si Kuyang Arnold Namoko. At ang news director naman dyan ay si Wen Lawson sa aming gobernadora ng lalawigan ng Romblon, si Governor Trina Permalo Pabic. At sa Lone District ng Romblon, yung aming representante, Congressman Leandro Budoy Madrona. Sa aming mga barangay officials, si Greg Villanueva, ang barangay chairman ng Danaos,
Kahidjugan Sibuyan Romblon kasama ang kanyang mga kagawad na sina Lydia Marasigan, si Henry Regala, sina Roger Ragot, Raymond Galindo, J.T. Babaw, Arnel Rotone at ang kanilang secretary ng barangay, Evelyn Formanes, ang may hawak ng salapi, ang treasurer ni Risa Maron at ang kanilang bookkeeper Vanessa Mesa. Samantala, yung mga kamag-anak ko sa buong mundo, o saan man kayo naroroon diyan sa Hawaii, si Kuyang Reynaldo Ramiro na may-ari ng isang malaking catering diyan, si Pinsan Noemi Ramiro diyan sa Marianas Island, sa Canada diyan naman ho si Pian Amer. Si diyan ho sa Las Vegas, Nevada, diyan andyan naman ho si Tukayong Robert Ramiro, Ramones Ramiro. At diyan ho si Kuyang Arthur, andyan ho sa California. Si Kuyang Arthur Ramiro, yung kanyang mga kamag-anak nandito sa Pasay City. Si Aseret Ramiro naman ho yan. At yung ating mga opisyal o nga ay mga naging miyembro ng Sandatahang Lakas. Nga itong si retired Brigadier General Raniel T. Ramiro, ano? Si Kuyang Normario Ramiro, yan ho ay active pa ho yan ng CHPG diyan ho sa Laguna. Si Kuyang Isidro Ramiro, retired na ho yang pulis ho. At si Mandy Ramiro Salcedo, yung mayor ho dyan sa Laguna. Si Christopher Ramiro, si Tupper. Sino pa ba? Dyan ho sa lalawigan ho ng Bacara. Dyan ho sa lalawigan ng Burgos. Naimbag nga rabi kanyayo amin mga kabsat kagayam. Diyan ho sa Isabela. At hindi lamang diyan sa Cagayan Valley, meron na rin ho kaming kamag-anak ko diyan sa Cagayan. San Cismera ba ito? At diyan sa Pampanga, yung mga pamangkin ko nandiyan sa San Simon, Pampanga, no? Mabaka, ano ba yun? Huwag na nga magkapampangan. Tayo ho ay magpasalamat na. At maraming salamat sa mga kababayan kong Palawenyo, sa mga katutubong Tagbanwa, dyan ho sa Irawan. Makampante na ho kayo. At sa buong universe po ay sa Lunes na ho tayo muli. Magkakadaupang palad at antabayanan ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News Philippines sa ngalan ng ating mga magigiting na mga nakasama sa palatuntunang ito, sina Tech Aaron, si Tech Leo, ang aming program director Sir Jeff Balahonda, ang aming news director Ma'am Rose Dingding, ang aming station manager Ronnie Dave Abile, at ang aming general manager Ma'am Naomi Cascara. Ang inyong lingkod na nakasama ho ninyo sa loob ng isang oras na palatuntunan dito sa Bigwas News Philippines, walang iba kundi si Don Robert Ramiro. Kahit ang sipag mo, kapag mahina ka, lulunuring ka lang. Ngayon pakinggan niyo ang kwento ng taong mag-isang lumalaban. Habang ako'y lumalaban, sila na may nakatingin lang. Hintay akong